Magandang gabi po sa bawat isa. Gandang gabi. Manalangin po. Ah, Sige, magpasimula na po tayo. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan po ng anak mong si Jesus, dinadalangin ko po, Lord God, na ang salitang ito na nagmumula sa Bible, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na tumimo sa aming puso at kaisipan. Na I pray, Lord God, yung Holy Spirit, yung patuloy na magbigay, Lord, ng kapahayagan dito sa salitang ito na ibabahagi ko. Tunay na ikaw lamang ang maitaas, ikaw ang mapupurihan, ikaw ang maluwalhati. At salamat po Lord God sa presensya mo na mararanasan ng bawat isa, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, sa presensya mo, higit sa lahat, Lord, maging sa presence ng mga kapatiran, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagbagligtas. Amen. Ang ibabahagi ko po sa Genesis 3. Genesis 3. Hmm. Ah, Sabi dito, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng Genesis 3. Amen. Yan, 3. 3. Genesis 3. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan. Nawala po. Ayun. Saan ba yan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, nihihipuin man ang bunga niyon. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo, kayo'y magiging parang Diyos. At malalaman ninyo ang mabuti at masama. Yan, sabi dito sa 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya ang kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain noon nila nalaman sila'y hubad. Kaya't kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa puno. Ngunit tinanong niya ang lalaki, tinawag niya ang lalaki at tinanong niya, saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa inyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki, sabi dito, no? Bakit mo ginawa ang bagay na iyan? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po inilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain nito. Yun. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa'y may parusang dapat na ikaw sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhimo't binhi niya, lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa ulo mo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sabi naman dito sa 16, no? Sa babae na may ito ang sinasabi, sa pagbubuntis mo'y ikaw ay daranas at sa panganganak sakit ay titiisin.
ang asawang lalaki iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya, siya mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa ng iyong kanin ang pinagbawal mong bunga, dahil dito'y sinumpa ko ang lupa sa halip na magbubungkal, sa hirap ng pagbubungkal pagkain mo'y magmumula. Sabi dito, no? Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakanin. Sa 19, sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa lubok nung kanang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eva ang tinawag na ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa'y ginawa niya ng damit na yari sa balat ng hayop. Hanggang doon lang ho, no? Balik tayo sa umpisa, sa Genesis 3. Balik po tayo. Yun yung ahas daw ang pinakatuso sa lahat ng ng nilikha ni ng Panginoong Yahweh, no, na dinaya niya yung ah, si Eva at si Adan, no, na totoo ba sinabi na huwag kayong kakain ng anumang punong kahoy, sabing ganon. Pero in-entertain niya yung nakipag-usap siya, kaya ayun, nadaya siya. Sabi, maari daw kainin ng anumang bungang hayop, wag lamang daw yung bungang kahoy, wag lamang daw yung kakainin, nahihipuin, kundi daw mamamatay sila. No? Sabing ganon. Inutos na ng Lord sa kanila na huwag kakainin, pero dahil sa number 4 po, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, kayo'y mamamatay. No? Talagang nangdideceive si Satanas, no, na dinaya sila kasi meron silang kaisipan siguro na naghahangad na nais nila na maging parang Diyos. Yun yung kapangyarihan. Kaya mas sinunod pa ni Eva at ni Adan yung salita ng ahas kaysa sa nagbigay sa kanila ng buhay, yung nag-create sa kanila, nagbigay ng hininga. Yung pang kaaway ang sinunod nila at hindi nila sinunod ang Panginoon. Yung sabi dito, no? Yun, dahil napakaganda daw sa paningin ng babae, sabing ganon. Sa palagay niya masarap ang bunga nito. Naisip din niyang kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga. No, ah, kinain ni Eva, tapos yung si Ada naman, imbis na yun nga, nagkaroon sila ng pag-unawa, kumain noon matapos nakita nila na sa mahabang panahon, nun lang na nila nakita na hubad pala sila dahil parang yung glory ni Lord ay nawala na dahil sa pagsuway nila. At si Adan naman, siya dapat yung parang haligi. Siya yung mamumuno, pero napasunod siya ng babae. Talagang sinunod nila yung sinasabi ng kaaway kesa sa Diyos na nagbigay ng buhay sa kanila. Yun nga, nagkaroon na nga sila ng pagkaunawa matapos kumain, nalaman nilang hubad, kaya kumuha sila ng dahon ng igos at pinagtahi-tahiyon. Yun nga. Tapos yun nga, alam nila na yung Diyos ay darating na, dapat hapon, naglalakad na, natakot sila dahil sumuway na sila eh. Ayun na yung bunga ng kasalanan na nais mo ng taguan yung presensya ni Lord na ando doon, sabing ganon. Tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Sabing ganon, sa 9. Sa 10 naman, natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halaman, nagtago po ako pagkat ako'y hubad. No? Noon niya nalaman, no? Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bunga? Yun, sinabing gano'n, no, na alam na ni God na lumabag na kasi alam niya na ando doon lang nag-aabang sa kanila si Eva at si Adan, pero nung oras na yon tinatawag niya, ayaw lumapit.
Tapos tinanong sila kasi po pinakain ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin, tugon ng lalaki. Yun, di sinabi ng Diyos, bakit mo ginawa ang bagay na iyan? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Nagturo naman yung babae, imbis na inamin na humingi ng tawad dahil nagkasala siya, ay tinuro niya naman yung ahas. Nilinlang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain, sagot nito. At sinabi ng Panginoon Yahweh sa ahas, yung ginawa mo'y parusang dapat na ikaw lamang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Yun nga ang nangyari, na yung ahas ay may paa dati na lumalakad, pero dahil nga sa tinukso niya sa Ebat Edan, ay gumagapang na lang siya, sabi. At sabi dito, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi niya lagi kong paglalabanin, sabing gano'n, no? 'Di ba nga yung binhi ng babae um, si Jesus Christ, at yung sa ahas naman, yun yung masama at mabuti. Yun lang naman talaga yung naglalaban sa mundong ito, yung binhi ng mabuti at masama. Pero salamat dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus ay nagkaroon ng kawakasan, nababago ang mga tao na nadaya ng kaaway. Yun po, dito sa 16, ayun nga, sabi, sa babae naman, ang hirap ang daranasin. Panganak ay titiisin, asawang lalaki, pasasakop ka sa kanya, siya mong susundin. Yun. Ganun nga yung head ng sambahayan yung lalaki na habang buhay, kung nakasal kayo, ay magsasubmit ka talaga sa asawa mong lalaki. Tapos yun nga, yung sabi dito, no, kung kakain daw, sabi ay mamamatay, sabing ganun. Mamamatay sila, yun. Pero hindi ko na aanuhin pa, sabing ganun dyan na hindi naman sila namatay. Sa kanila pa nga nagmula yung henerasyon ng sangkatauhan. Sila yung ating ama at ina ng sangkatauhan, no? Ang namatay lang naman hindi physical. Nagkaanak pa nga sila eh. Yung espiritu, yung kaluluwa, yung kaugnayan sa Diyos, yun lang naman yung nasira, yung namatay, no? Na bunga nun ay pinaalis nga sila. Ayun. Sabi nga dito, mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakanin. Sabi sa pawis mong pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok babalik ka rin. Na alam naman natin na pagbubuo ka ng pamilya, no, talagang sa pagpapatulo ng pawis mo, pagkain mo'y manggagaling, sabing ganun. Magpapakahirap ka hanggang sa malibing, no, sabing ganun. At ito nga, hanggang, dahil sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok, babalik ka rin. Yun, Eva ang ipinangalan sa sangkatauhan, sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan, na yung dahil sa ginawa ni Eva at Adan, yun, namana natin namana ng sangkatauhan, yung kahirapan, kamatayan, dahil nasumpa sila. Kaya, yun, nagkaroon tayo ng, dahil sa ginawa ni Eva at Adan, ay nasira yung kaugnayan ng sangkatauhan sa Diyos. At kahit na hindi nila sinunod yung Diyos, pinaalis sila dun sa halamanan ng Eden, sabing ganun ay pinagtahi pa rin sila ng Diyos ng damit na galing sa balat ng hayop, no? Ganun talaga yung pabuti ng Creator, no, na kahit na sinuway na siya, hindi sinunod, bago paalis ay hindi niya hinayaan na hubad na aalis dun sa sa ano sa halamanan sa Eden. Doon lang po. Punta po tayo sa last na po ito.
sa Lucas 9:59. Lucas 9:59. Yan. Sa Lucas 9:59, ito po sinasabi. At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoong ito, Panginoong Jesus. Sumagot ang tao, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong mailibing ko ang aking ama. No? Inaatasan kasi ng Panginoon ito na ipangaral yung mabuting balita. Pero nag-reason pa siya na hayaan daw muna siyang umuwi at ipalibing ang kanyang ama. Sa 60, sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong patay ang maglibing sa kanilang mga patay, ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. No, na sinasabi dito, yung patay, ililibing ng taong buhay. Pero ang talinghaga nito, buhay nga pero physically, spiritually dead din na sa atin, no, marami tayong nakakasabay sa jeep, maski dumadaan sa harapan ng bahay natin, or minsan kamag-anak na natin kasama sa pamilya. Kung wala siyang Kristo sa Panginoon, hindi niya tinanggap ang Panginoon, wala siyang born again experience. Ibig sabihin doon, buhay physically pero spiritually dead. Kaya napakahalaga nga na sinabi ng Panginoon na hayaan mong patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo tungkol sa paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, inaatasan uh, nung una pa man na ipangaral ng salita ng Diyos pa. Yung mga patay din ng buhay pero dead spiritually na ipangaral yung mabuting balita upang sa ganun kung tanggapin nila ang Panginoong Hesus yung patay nilang kaluluwa ay mabubuhay espiritu, sabing ganun dito, maghahari ang Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya pala ganun na uh, inaatas ng Panginoon Hesus na kay Pablo na gawin mamamalakaya ng tao, hindi na isda. At sabi nga, babaguhin yung mundo. Tunay nga na, yung tunay na tumanggap ay nabubuksan yung kaisipan at patuloy na sumasampalataya sa Panginoon. At bunga niyan ay na nagkakaroon ng kaugnayan sa Panginoon. At yun nga yung born again experience na dati may talukbong ang kaisipan mo, nasa kadiliman, pero nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus ay uh, inalis na yung talukbong sa kanilang kaisipan at yung salita ng Diyos ay tunay na may conviction na patuloy na sumasampalataya yung mga tao. Kaya napakahalaga talaga na maabot yung mga kapitbahay, maski kamag-anak, maski mga kasamahan sa trabaho, na marami tayong nakakasalubong or nakakasabay minsan sa palengke, sa grocery, na lumalakad sila na buhay pero physically, spiritually dead pala. Kaya talagang laging manalangin na mataimtim dahil kahabag-habag yung mga tao na darating yung takdang wakas nila na hindi nila tinanggap ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Nanawa ay mabuksan yung maalis, mawasak yung talukbong sa kanilang kaisipan at maghari ang Panginoon sa kanilang puso. Yan yung uh, dapat talaga na gawin ng mga Kristiyano, hindi lang pastor kundi mga Kristiyano na mag-share ng salita ng Diyos sa bawat tao. Kaya sa gabing ito, I pray na napaalalahanan tayo mula dito sa salita ng Diyos na tunay nga na
ah, may kaaway na nanlilin lang ng daraya at lahat ng paraan ay ginagawa niya para ang tao ay ma, mapanumbalik niya sa dating kalalagyan. Kaya patuloy tayong manalangin, patuloy tayong umasa at magtiwala sa Diyos, no? Salamat sa gabing ito. Salamat sa mensahe na ito sa Genesis at sa Lucas 59. Yun lang po yung share ko sa gabing ito. Salamat po sa salita ng Diyos. Amen. Amen po. Thank you, Mag-pray muna. Mag-pray po ako ulit. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to your name. Lord, salamat po. Tunay nga, Lord God, na sa aming mga buhay. Ikaw lamang, Lord, ang patuloy na itaas. Salita mo lang yung lagi namin bulay-bulayin. Tigis namin yung aming matang spiritual sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na may labanan, may battle pa na kailangan namin magpakatatag, humingi sa iyo ng lakas, ng tapang, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin, Lord, ang lahat ng mga pakana at pandaraya ng kaaway. Dahil lahat ng Kristiyano, Lord God, target ng kaaway. Di kami exempted, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, hallelujah, sa pangako mo. Di mo kami iiwan, di mo kami bababayaan. Tunay na ikaw ang Diyos na patuloy, Lord God, na kakalinga, Panginoon. At patuloy, Lord God, na ipaparanas, Lord God, yung pagtatagumpay. Hallelujah. Salamat, Lord God, sa gabing ito. Salamat, Lord, sa iyong salita na narinig ng bawat isa. Patuloy kami, Lord God, na mapaalalahanan nito, Panginoon, na talagang abutin ang mga tao, Lord God, ang lahat ng bawat pamilya, Lord God, ay madala sa iyong paanan, makakilala sa iyo, Panginoon, upang masulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Lord God, sa presensya mo. Salamat yung sa salita mo. Salamat, Lord God, sa iyo, Lord God. Tunay nga, Lord, Panginoong Hesus, wala akong magagawa kung wala ka. Ang bawat isa sa amin, tunay na kailangan namin yung presence mo, yung tulong mo, Panginoon, na patuloy, Lord God, na umasa kami sa mga pangako mo, magtiwala kami upang sa muli mong pagparito ay datnan mo kami na patuloy na sumasampalataya at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa pagtatagumpay, Lord God. Hallelujah. Dahil ikaw ang Diyos na nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang lahat ng mga anak mo na aas at magtitiwala sa iyo ay mananagumpay din, Panginoon. Salamat po sa gabing ito at dalangin ko po na yung aming pananalangin, Panginoon, ay tutugunin mo, Lord God, yung aming prayer concern sa gabing ito. Salamat po. Lahat po ng papulit po sa salamat. Binabalik po sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.